Isang mapagpalayang araw sa inyong lahat. Malugod kong inilalahad ang asignaturang Disciplines and Ideas in the Social Sciences na tatawagin din nating DISS. Ako ang inyong guro, Binibining Jessica P. Lampa. Para sa kaalaman ng lahat, ang asignaturang ito ay nasa kategorya ng specialized subject na pinag-aaralan ng strand ng UMS. Para sa inyong kaalaman, may tatlong kategorya tayo ng asignatura sa senior high. Nariyan ang core subject, applied subject, at specialized subject. Magkaroon tayo ng maikling pagpapaliwanag para sa kaligiran ng tatlong kategorya. Ang core subject ay isang hanay ng asignatura na naglalaman ng mga kontekstong magkakaparehong pinag-aaralan ng lahat ng strand mula STEM, ABM, UMS, TechBook, at AD. Samantala, ang applied subject naman ay hanay ng asignatura na kung saan ang konteksto nito ay nagbabago depende sa pangangailangan ng strand. Magandang halimbawa dito ang asignaturang pagsulat. Ang pagsulat ay pinag-aaralan ng lahat ng strand, subalit ang nilalaman ng asignaturang ito ay nagbabago depende sa pangangailangan ng isang partikular na strand. Kaya nga mayroong academic, technical vocational, at sining at disenyo. Samantala, ang specialized subject naman ay isang espesyal o natatanging asignatura na nakalaan lamang sa isang partikular na strand. Ang magandang halimbawa nito ay ang ating asignatura na DISS. Pagdating ng grade 12, marami pang darating na specialized subjects na nakalaan sa inyong strand. Ngayon, pag-usapan naman natin ang konteksto at deskripsyon ng asignaturang ito. Okay? Gamitin nating batayan ng nakalaan mula sa kagawaran ng edukasyon. The course introduces students to basic concepts, subjects, and methods of inquiry in the disciplines that comprise the social sciences. It then discusses influential thinkers and ideas in these disciplines and relates these ideas to the Philippine setting and current global trends. Sa makatuwid, ang pangunahing layunin ng asignaturang ito na mapag-aralan at mailahad ang mga kalagayan at kaganapan sa lipunan mula sa nagbabagong panahon. Ang paraan ng pag-aaral ay sasailalim sa objetibong pamamaraan. Kapag sinabi nating objetibo, mayroong batayan o pamantayang sinusunod upang ipaliwanag ang isang partikular na fenomena, kalagayan, issue o suliranin na nagaganap sa ating lipunan. Ang magiging batayan natin sa pagpapaliwanag ay ang mga teorya, dulog, disiplina, at punto de vista ng mga tinatawag nating influential thinkers. Sa ganitong pamamaraan, hindi nagiging bias o subjective ang paraan ng ating pagpapaliwanag at nakasisiguro tayo na mayroong matibay na patunay o ebidensya ang ganitong mga uri ng pag-aaral. Sa kabilang banda, binibigyang pansin din sa asignaturang ito ang pag-uugnay o pagre-relate ng mga kaganapan mula sa Pilipinas at mga kaganapang pandaigdigan. Pinaiigting natin o pinapalawak natin ang gamit ng agham panlipunan upang mas maintindihan ang lipunang Pilipino at ang lipunang global at ang mga isyong sumasaklaw dito. Okay? So napakalawak ng asignaturang ito kung tutuusin. Hindi lamang natin ikukulong ang ating pag-aaral sa mga pangyayaring nagaganap sa loob ng ating bansa, bagkus palalawakin pa natin ito sa mga pandaigdigang usapin o issue. Okay? Sa kabuuan ng ating pagtalakay, gagamit ako ng wikang Filipino upang mas maging ganap ang koneksyon ninyo sa asignaturang ito. Okay? Ngayon, ipagpatuloy natin sa mga aralin na sumasaklaw sa bawat markahan. Unahin natin ang first grading. Pag-uusapan natin sa unang bahagi ng first grading ang kahulugan, kaligiran o background, at ang kahalagahan ng agham panlipunan o social sciences. Bilang bahagi ng strand ng UMS, mahalaga na maintindihan mong mabuti ang asignaturang ito.
Kailangan nating maunawaan ang galaw ng lipunan sa objetibong pamamaraan. Magiging ganap na objetibo gamit ang mga sumusunod na disiplina. Nariyan ang anthropology, economics, geography, history, linguistics, political science, psychology, sociology, at demography. No? So ito yung mga halimbawa ng disiplina na magpapatibay ng ating pag-unawa at pag-aaral sa lipunang ating ginagalawan. Susundan din ng mga sumusunod na dulog o approaches at mga teorya na magbibigay din sa atin ng malinaw na pagpapaliwanag kung bakit nagaganap ang ganitong mga pangyayari. Sa kabuuan, hinati ko ang mga teorya at dulog na ito sa dalawang bahagi. Sa unang bahagi, mayroong 4. Ang Marxism, Structural Functionalism, Symbolic Interaction Theory, at Psychoanalysis. Pagsapit naman sa ikalawang bahagi, nariyan ang 5 pa na natitira. Rational choice, institutionalism, feminism, numenology, human environment system. Okay? Sa kabuuan, ito ang mga hanay ng aralin sa unang markahan. Okay? Para sa mas malinaw na pagpapaliwanag nito at para mayroon kayong kopya ng ating mga aralin, naglaan ako ng course outline sa ating lesson package. Inaasahan ko na ma-download mo ito para magkaroon ka ng gabay sa iyong pagkatuto para sa asignaturang ito. Dumako naman tayo sa ikalawang markahan. Kung ang unang markahan ay nag-focus o nagbigay ng konsentrasyon sa pag-aaral ng kahulugan, kahalagahan, kaligiran ng agham panlipunan, mga disiplina, teorya at dulog, ngayon, ang mga konseptong ito ay ikokonekta o iuugnay na natin sa mga isyong panlipunan na nagaganap sa loob at labas ng bansa. Sa makatuwid, magkakaroon na tayo ng asimilasyon o pag-uugnay ng teorya at ng mga kaganapan sa ating lipunan. So mahati ang second grading sa dalawang pangunahing aralin. Una, indigenizing the social sciences. Pangalawa, social sciences in the real world. So unahin ko muna ito, no? Sa bahaging ito, magkakaroon tayo ng pag-aasimila sa halaga ng agham panlipunan ayon sa kalagayang pambansa, lokal at pambansa, no? So pag-aaralan natin ang mga issue, pangyayari na nagaganap sa loob ng bansa, salig sa mga teorya, dulog at disiplina ng agham panlipunan. Okay? So magiging parte o bahagi ng konseptong ito ang mga aralin patungkol sa Filipino social thinkers, nariyan din ang psikolohiyang Filipino at ang pantayong pananaw. Ngayon, dumako naman tayo dito. Social sciences in the real world. So mas palalawakin na natin ngayon, no? So magkakaroon na tayo ng pakikisangkot sa mga usapin naman sa labas ng bansa mula sa iba't ibang panig ng mundo. Okay, so magkakaroon tayo ng pag-aaral dito. Siyempre, isasama na rin natin ang mga propesyon na may koneksyon sa pagpapalawig at pakikibahagi ng agham panlipunan. Sa bahaging ito, ipapaliwanag ko o magbibigay din ako ng kabatiran sa inyo kung ano ang mga programa sa kolehiyo na naaangkop sa pag-aaral ng agham panlipunan. Okay? So magandang pagkakataon sa iyo ito bilang bahagi ka ng strand ng UMS na magkaroon ng ideya sa kung ano ang tatahakin mo pagsapit ng kolehiyo. Okay? So pag-uusapan natin ang mga propesyon at programa sa kolehiyo na kabilang sa agham panlipunan. Okay? So ito yung kabuuang saklaw ng ikalawang markahan. Ngayon, pag-usapan naman natin ang sistema ng pagmamarka o grading system. May 3 salik tayo na kailangang ikonsidera para sa inyong marka. Ang performance task, written works, at quarterly assessment. Ngayon, alamin natin paano kayo bibigyan ng marka sa mga bahaging ito. Ano ang mga aktibidad o output na kailangan ninyong ipasa para matugunan ang mga salik na ito. Sa bahagi ng PETA, mayroon tayong
mini task at big task. Ang mga activity task na iaatas ko sa inyo ay magiging bahagi ng big task. Samantala, ang mini task naman ay para sa integrated performance task na karaniwang inilalaan ng ating punong guro. No? So, ganun yung himay natin o hati natin ng PETA. 45% ang kabuuang bahagdan nito. Pangalawa, ang written works naman. Sa ilalim ng written works, narito ang mga gawain. Nariyan ang forum, quiz, recitation, at prelim. Okay? So sa bahagi ng recitation, babatay ako depende sa iyong attendance sa ating Zoom meeting o synchronous class. Sa ating klase, magtatalaga ako ng coordinator na siyang aking magiging connection sa klase ninyo na laging mag-check o magmo-monitor ng inyong attendance. Sa makatuwid, mahalaga ang ating attendance sa mga pagkakataon na magkakaroon tayo ng synchronous class dahil katumbas nito ang recitation sa inyong grading system. 25% ang katumbas nito. Ang quarterly assessment naman ay kabahagi ng periodical test na mayroong 30%. 45, 25, 30, kabuuan 100%. Okay? Bilang pagwawakas ng oryentasyong ito, nais kong baunin ninyo ang mensaheng ito na ating dadalhin sa kabuuan ng ating diskusyon sa asignaturang DISS. Kuryosidad na nagtutulak sa atin upang magtanong. Pagtatanong ang nagbubunsod ng interes sa pagkatuto. Sa pagkatuto, mas lalo nating nauunawaan ang mga pagbabago. Bilang bahagi ng strand ng UMS, napakahalaga na maging aktibo ka. Aktibo sa lahat ng bagay, sa kung paano ka magbigay ng opinyon, paano ka makinig, o paano ka magpahayag bilang isang mamamayan. No? Hindi natin dapat binibigyan ng puwang ang pagiging pasibo, no? Kasi kung ikaw ay pasibo, tanggap ka lamang ng tanggap ng impormasyon nang hindi ka nag-iisip, nang hindi mo sinasala kung ito ba ay makatwiran, makatotohanan o naaangkop. Bilang isang aktibong mamamayan, mahalagang isaalang-alang mo ang critical na pag-iisip. Matuto kang mag-react. Matuto kang magtanong sa mga pagkakataon na hindi mo nauunawaan ang mga kaganapan sa paligid mo. Dahil kapag nagkaroon ka ng kuryosidad o nagkaroon ka ng interes na magtanong, yun yung magtutulak sa'yo para magkaroon ka naman ng interes na matuto. Okay? Karaniwang nagsisimula ang pagkatuto sa pagtatanong. Kapag ikaw ay nagkaroon na ng interes na matuto, doon na magsisimula ang pag-unawa mo sa mga pagbabagong nagaganap sa ating lipunan. Tandaan, katangian ng ating lipunan ang maging dinamiko. Kapag sinabing dinamiko, patuloy na nagbabago. Tuloy-tuloy yan, bahagi na ng lipunan ang pagbabago. At bilang isang mamamayan, mahalaga na maunawaan mo bakit nagaganap ang mga pagbabagong ito. Okay? Mahalaga na maintindihan mo kung bakit ganito ang ugnayan ng sistema sa isa't isa. At mahalaga yan sa strand mo bilang bahagi ng UMS. Inaasahan ko na malaki ang maitulong ng asignaturang ito upang mabigyan ka ng pabatid at paglalahad ng mga kaliwanagan sa kung paano nagaganap ang mga pagbabago gamit ang agham panlipunan at ang mga disiplina nito. Okay? So dito ko muna wawakasan ang ating oryentasyon at inaasahan ko sa mga susunod nating pagkikita para sa synchronous class ay handa na ang iyong kamalayan, buhay na ang iyong pag-iisip na tumanggap ng impormasyon at makisangkot sa lipunang ating ginagalawan. Maraming salamat sa iyong pakikinig at pagkatuto para sa ating oryentasyon.